Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Sa ating pagninilay para sa umagang ito, araw ng Miyerkules sa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Magandang balikan ang narinig natin mula sa ating salmong tugunan. Ang isinagot natin sa bawat salmo, sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. At napakaganda ng sinasabi sa unang verse nitong salmo na ito, kung saan sinasabi, ano kaya't hindi pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang iyong isasagot? Ano kaya kung hindi pumanig sa akin, sa iyo, ang Panginoon? Ano kaya ang mangyayari sa atin? Magandang pagnilayan sapagkat sa araw-araw nating buhay, dapat palagi nating makikita ang kamay ng Diyos. Ang kamay ng Diyos na tumutulong at gumagabay sa atin. Ang kamay ng Diyos na palaging nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya at manahan sa Kanyang piling. Ang kamay ng Diyos na palaging nagpapaalaala sa atin, layuan mo ang masama at gawin mo ang mabuti. Kung hindi pumanig sa atin ang Panginoon, saan na kaya tayo nandoroon ngayon? Kung hindi tayo tinulungan, ginabayan at sinamahan ng Diyos sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw na buhay, ano na kaya ang buhay mayroon tayo ngayon? Kaya, pasalamatan natin ang Diyos sapagkat sa lahat ng mabubuting bagay na nangyayari sa atin, malinaw, andiyan ang Kanyang kamay, ang Kanyang tulong, ang Kanyang gabay. Kaya para manatili tayong ginagabayan at tinutulungan ng Diyos, ang sabi ng unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong buhay. Huwag nating hayaan na ang maghari sa ating buhay ay kasalanan. Sapagkat kung hahayaan natin na manatili sa ating buhay ang kasalanan, ang karugtong nito, kamatayan. Hayaan natin na ang maghari sa ating buhay ay ang kapangyarihan ng Diyos, kaliwanagan, kabutihan. Hayaan natin na ang kamay ng Diyos ang siyang maging gabay natin sa pang-araw-araw nating buhay. At ito yung maganda ring sinasabi sa Ebanghelyo. Meron tayong sapat na kaisipan, gamitin natin sa tama, sa mabuti, sa pagtulong, sa pagmamalasakit sa kapwa ang ating kaisipan. Huwag nating tolaran itong alipin sa Ebanghelyo, ginamit ang kanyang isip sa pagmamalabis. Ginamit ang kanyang isip sa masama. Kaya sa katapusan, siya'y pinarusahan. Ganito ang mga pagbasa sapagkat ilang linggo mula ngayon, ipagdiriwang na naman natin ang kapistahan ni Kristong Hari.
Kaya patuloy na naman tayong papaalalahanan sa kung ano ang buhay na dapat mayroon tayo ngayon. Patuloy na naman tayong makakarinig ng mga pagbasa tungkol sa kung ano ang mangyayari sa katapusan. Pero sa lahat ng ito, ang desisyon ay nasa iyo. Nasa akin. Kung hahayaan ko ba na ang maghari sa aking buhay ay ang kapangyarihan ng Diyos o ang kapangyarihan ng kasalanan. Amen.